Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Kasabay ng malakas na patak ng ulan at ihip ng hangin na humahampas sa maliit naming bahay, ay nararamdaman ko ang mainit na halik sa leeg ko ng estrangherong natagpuan ko na walang malay sa dalampasigan. Kaya pansamantalang kinupkup namin siya habang ginagamot ni Lola. Hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko na bigla na lang niya akong kabigin at yakapin ng mahigpit, kaya napunta ako sa ilalim niya. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakapatong na siya sa murang katawan ko at naglalandas ang labi niya sa leeg ko. Gusto ko siyang itulak pero nanghihina ako. Para bang biglang naubos ang lakas ko dahil sa ginagawa niyang pangaakit sa akin. At ang tanging kaya kong gawin ay pumikit at damhin ang init na binuhay niya sa katawan ko. Naramdaman kong dumapo ang mainit na palad niya sa kaliwang dibdib ko. Dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking humawak sa pribadong bahagi ng katawan ko at humalik sa labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko at nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko dahil hindi ko maitatanggi na nadadala na rin ako sa tukso. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y kinakapos ako ng paghinga matapos niyang sunggaban ang labi ko at siilin ng maalab na halik. Labis ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito habang ramdam ko kung paanong naglulumikot ang pangahas na labi niya. Maging ang mga kamay ng lalaking nasa ibabaw ko at humahagod sa sensitibong balat ko. Wala dito sa bahay ngayon si Lola dahil bago magdilim kanina ay pinatawag siya para pumunta sa bahay ni Mang Herman dahil manganganak na raw ang asawa nito. Naiwan kaming dalawa dito sa bahay ni Mr. Alex. Ito ang pansamantalang ibinigay kong pangalan sa kanya dahil wala siyang maalala kung sino siya, maging kung saan siya galing bago napadpad dito sa amin sa isla, kaya hindi namin mahanap ang kanyang pamilya. Nung una ay wala din akong ideya kung ano ang maaaring itatawag namin sa kanya, kaya nag-isip na lang ako ng pangalan na madali lang naming matandaan ni Lola kasi mahina na rin ang kanyang memorya. Alex! Mahinang tawag ko sa lalaki na sa ibabaw ko pero tanging mahinang ungo lamang mula sa kanyang narinig ko. Napakapit ako sa balikat niya nang naramdaman kong hinatak ni Alex pababa sa tiyan ko ang suot kong manipis na puting bestidang pantulog. Pakiramdam ko'y biglang nag-aapoy ang buong katawan ko dahil sa ginawa niyang paghalik sa labi at leeg ko. Nasa tamang katinuan naman ako, hindi gaya na lalaking nasa ibabaw ko na nakainom ng alak kanina dahil niyaya siyang uminom ng gin bilog ng mga kalalakihan sa tindahan ni Alana at pinagbigyan naman ni Alex bilang pakikisama. Hindi ko alam kung paano siyang pipigilan para pareho kaming hindi magkasala. Alam kong mali ito kaya dapat lamang na huwag akong magpadala sa tukso. 10 araw pa lang na nakatira dito sa bahay ni Lola si Alex at wala akong ideya kung may sariling pamilya na ba siyang naghihintay sa kanya pagbalik niya kapag nakaalala na siya. Ayaw ng matinong bahagi ng isipan ko sa nangyayari sa pagitan naming dalawa ni Alex ngayon, pero parang hinihigop niya ang lakas ko dahil nanghihina ako habang pangahas na naglalandas ang labi at palad niya sa balat ko. Alam kong mali ito. Hindi ko siya dapat napayagan na ituloy ang pangaakit sa akin dahil isa itong malaking kasalanan sa Panginoon. Active member ako ng Youth for Christ sa simbahan. Pangarap kong maging madre balang araw at nangako sa akin si Sister Joy na bukas daw para sa akin ang kumbento kapag handa na ako. Sa ngayon ay hindi ko pa kayang iwanan na mag-isa dito sa bahay si Lola. Siya ang dahilan kaya hindi muna ako pumasok sa kumbento para simulan ang debosyon ko. Matanda na ang lola ko at malayo din ang lugar kung saan nakatira ngayon ng ilan sa kanyang mga anak. Kaya imposible na aalagaan siya ng kahit na sino sa kanila kapag iniwan ko siya para pumasok sa kumbento. Kung sana ay isa man lang sa kanyang mga anak ang may pakialam para sana may kasama man lang si Lola dito sa bahay. Pero parang lahat sila'y nakalimot na.
matapos magkaroon ng sariling pamilya at sa iba't ibang lugar na tumira. Tanging ako na lamang ang mag-isang kasama ni Lola dito sa bahay. Instead na sumandal ako sa sundalong ama financially, ay pinili ko na tumira dito sa Mindoro, kasama ang taong alam kong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Parang may maliwanag na bumbilya ang biglang umilaw at nagliwanag sa inaagaw na isipan ko nang maalala ko ang tungkol sa pangarap ko, pero ang hirap pigilan ang nararamdaman ko dahil ayaw paawat ng nag-aapoy na katawan ko. Nakainom si Alex, bagay na pinagsisisihan ng matinong bahagi ng isip ko dahil hindi sana kami aabot sa ganitong sitwasyon kung pinigilan ko siya kanina nang tawagin ng mga kabaryo ko para tumagay ng alak kasama nila. Agresibo ngayon si Alex, ang lakas niya at natatangay ako sa tukso. Dapat ay wala ako dito ngayon sa kanyang higaan, pero nagising ako kanina na tila ba nahihirapan siyang huminga at malakas na umuungol habang sabunot ang buhok. Kaya lumapit ako sa kanya para tingnan kung ano nangyayari sa kanya. Mukhang may darating na bagyo kaya napakalakas ng bawat hampas ng hangin. Malakas din ang patak ng ulan kaya minabuti kong bumangon kanina at tingnan kung sarado ba ang pintuan sa kusina bago tuluyang masira, maging ang bintana na gawa lamang sa plywood. Ang bango mo. Narinig kong bulong sa akin ni Alex bago muling sinunggaban ang katawan ko. Akala ko'y hanggang doon na lamang ang lahat, pero naging mas pangahas pa si Alex. Nagsusumigaw sa matinong bahagi ng utak ko na pigilan ko siya, pero wala akong lakas para gawin ito at sabihin sa kanya na huwag na niyang ituloy ang gusto niyang gawin dahil red flag na talaga nangyari sa pagitan naming dalawa. Aaminin ko, kahit natatakot at kinakabahan ako sa maaaring mangyari sa amin dalawa, ay nagugustuhan ng katawan ko ang bawat haplos at paghagod ng palad ni Alex sa hubad na katawan ko. Baliwala sa amin ang malakas na patak ng ulan at ang ingay na likha nito sa tuwing babagsak sa bubong na gawa sa yero. I promise, I'll be gentle. Bulong sa akin ni Alex sabay halik sa gilid ng labi ko. Just trust me. At ako nang bahala. Nang tumango ako ay tila ba ito lamang ang hinihintay ni Alex. Bigla niya akong inangkin dahilan kaya muntik akong panawan ng ulirat. Dulot ng matinding sakit na ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko. Napakasakit. Pakiramdam ko'y hinati ang buong katawan ko at may nakabuong kung ano sa kasalanan ko. Tama na, please. Nanginginig ang tinig na pakiusap ko. I'm sorry. Hindi ko kaya, Michelle. Paos na sagot ni Alex. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit at pagkatapos ay muling hinuli ang labi ko at siniil ng maalab na halik. Pakiramdam ko'y mapuputol ang hininga ko. Tumatagos sa kalamnan ko matinding sakit sa tuwing gagalaw siya. Dahilan kaya paulit-ulit na naghahabol ako ng hininga. Malaking tao si Alex. Mas matangkad siya kumpara sa manipis na katawan ko kaya nahirapan talaga ako. Tapos nasa akin ang buong bigat niya sa tuwing gagalaw siya. Malakas ang buhos ng ulan, ganun din ang ihip ng hangin na sinasabayan ng malalakas na ungol at daing mula sa aming dalawa ni Alex. Humihingal na bumagsak siya sa nanlalambot at nangihinang katawan ko. Thank you, Michelle. Simula ngayon, you are now mine. Hindi ko masyadong naunawaan ang sinabi ni Alex. Basta nakapikit na tumango lamang ako dahil magulo pa ang isipan ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Alex habang nakabaon ang mukha niya sa pagitan ng leeg at balikat ko at pagkatapos ay hinalikan ako. Masakit ang buong katawan ko lalo na ang mga kalamnan ko nang magising ako. Tumila na ang malakas na buhos ng ulan pero narinig ko pa rin ang malakas na ihip ng hangin, maging ang tunog ng bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Kahit nakakaramdam ako ng pagkahilo at labis na pananakit ng katawan ay pinilit kong bumangon. Sa takot na baka abutan ako ni Lola na nakahiga at dito natulog sa higaan ni Alex. Siguradong magtatanong siya at magagalit kapag nalaman niya ang nangyari sa pagitan namin dalawa ni Alex sa loob ng magdamag kagabi. Napangiwi ako dahil biglang nanuot ang matinding sakit sa balakang ko, lalo na sa pagitan ng mga hita ko nang gumalaw ako at akmang bababa sa papag.
Ilang ulit akong pumikit at huminga ng malalim habang hinihintay na mawala ang matinding sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y nabugbog ng husto ang buong katawan ko matapos ang ilang ulit na may nangyari sa amin ni Alex kagabi. Bigla akong napadilat nang maalala ko si Alex. Wala na siya sa tabi ko nang magising ako kaya mabilis na sinuyod ng mga mata ko ang maliit naming bahay pero hindi ko siya nakita. Bigla ako nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Napakalakas din ang kabog ng dibdib ko, lalo na nang makita ko ang pulang mansyon ng dugo sa puting kumot na pinagtagpi-tagping tela at mula sa sako ng harina na tinahi ni Lola. Mabilis na inabot ko ang damit pantulog na hinubad ni Alex sa katawan ko kagabi. Kahit masakit ang mga kalamnan ko'y pinilit kong isuot ulit ito at mabilis na inayos ang magulong higaan ng lalaking umangkin sa akin ng paulit-ulit. Sa loob ng halos 2 linggo na dito tumuloy sa bahay si Alex, ay napapansin kong maaga siya kung gumising at malimit ay pumunta siya sa dalampasigan kung saan namin siya natagpuan. Sanay na akong wala siya dito sa bahay sa umaga dahil maaga siyang umaalis at hinahayaan naman namin ni Lola. Kahit masakit ang balakang at iika-ikay pumasok ako sa maliit naming palikuran para maglinis ng katawan. Magdamag akong hubad pero hindi man lang ako nakaramdam ng lamig kahit napakalakas ng hangin at ulan dahil parang mga tuyong dahon ang mga katawan namin ni Alex na mabilis mag-init at mag-apoy kapag magkadikit kaming dalawa. Napangiti ako nang maalala ko kung paano niya ako inangkin ng paulit-ulit. Wala sa sariling nakagat ko tuloy ang namamagang labi ko dahil halos ayaw niya itong tigilan at laging pinanggigigilan. Kahit malamig ang tubig ay naligo ako. Isipin ko pa lang kasi kung paano naglanda sa mga palad at labi ni Alex sa buong katawan ko'y nagiinit agad ako. Dahil nasanay ako nasa dalampasigan si Alex tuwing umaga, ay minabuti kong magluto ng aming almusal. Sigurado maya-maya lamang kasi uuwi na din siya, ganoon din si Lola. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos na ako magluto at maglinis dito sa loob ng bahay pero wala pa din si Alex. Maging si Lola ay hindi rin umuwi. Kaya minabuti kong lumabas muna ng bahay para puntahan ang bahagi ng dalampasigan kung saan ko siya malimit matagpuan. Nagkalat ang mga nalaglag na dahon at naputol na sanga ng kahoy sa paligid dahil sa malakas na hangin at ulan kagabi. Malakas pa rin ang hampas ng alon, ganon din ang ihip ng hangin na tanging naririnig kong ingay habang naglalakad ako. "Michelle, saan ka pupunta?" Agad na tanong sa akin ni Alana nang makita ko. Tatawagan ko si Alex para mag-almusal." Nakangiting sagot ko. Nakita ko kung paano bahagyang nangunot noon ang kapitbahay namin na para bang may mali sa sinabi ko. Kaya may hindi magandang ideyang tumatakbo sa isipan niya. Bigla tuloy ako nakaramdam na naman ng kakaibang kaba sa dibdib ko sa nakita kong reaksyon ng babaeng kaharap ko. "Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Michelle. May gusto ka ba kay Alex?" Walang kangiti-ngiti na tanong ni Alana sa akin. Agad na napalunok ako sabay iwas ng tingin sa kausap ko. "Bakit mo ko tinatanong ng ganyan, Alana?" Alam kong may gusto siya kay Alex kaya masungit sa akin ang babaeng ito. "Wala lang. Naisip ko lang na para na kayo mag-asawa kasi nakatira kayo sa isang bahay. Tapos pinagsasalbihan at pinagluluto mo pa si Alex araw-araw." Napailing na lang ako sa narinig kong paliwanag ni Alana pero hindi ko na lang pinansin. Tinalikuran ko siya at hindi na nagpaalam pa. Nang dahil sa kanya'y nalasing si Alex kahapon. Alam ko sinadya niyang bigyan ng alak ang mga tambay sa labas ng kanyang tindahan para magtagal doon ang kasama ko at mapansin siya. Pero hindi nagtagumpay si Alana dahil sumama sa akin pauwi ang lalaking gusto niya. Naikot ko na ang batuhan kung saan ay malimit na pumupunta sa umaga si Alex pero hindi ko siya nakita. Mukhang wala siya dito at hindi rin pumunta kanina dahil wala ko nakitang bakas ng paa niya sa buhangin. Pinili ko ang bumalik na lang sa bahay dahil baka nakauwi na siya. Pero hindi ko rin nakita si Alex nang pumasok ako. Mabilis na lumabas ako sa pintuan at malaki ang hakbang na pumunta ako sa labasan para hanapin siya. Nagtanong-tanong ako kung may nakakita ba kay Alex at may isang habal-habal driver ang nagsabing nagpahatid raw sa kanya sa terminal sa bayan ang taong hinahanap ko. Mas lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko at bumilis din ang paghinga ko at hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman kong gumuhit sa puso ko. Hindi na nga ako nakapagpasalamat sa taong nakausap ko. Walang paalam na tumalikod ako at mabilis na naglakad pabalik sa bahay pero mas lalo lamang ako nakaramdam ng sakit at lungkot dahil bawat sulok nito ay nagpapaalala sa akin sa lalaking kumuha ng virginity ko.
Ibig sabihin ay umalis ng walang paalam si Alex sa amin ni Lola matapos ang nangyari sa aming dalawa magdamag. Sobra akong nasaktan sa nangyari. Hindi ko man lang nagawang kumain ng almusal. Nagkulong ako dito sa bahay at nakabuluktot sa higaan na inabutan ni Lola. Michelle, apo, buksan mo pintuan. Narinig kong ani Lola mula sa labas ng bahay. Kahit mabigat ang pakiramdam ay pinilit kong bumangon at binuksan ang pinto. Mabilis na inabot ko ang kamay ni Lola at nagmano. Mano po, Lola. Kawan ka ng Diyos. Sagot ni Lola. May sakit ka ba, Michelle? Tipid na ngumiti ako at umiling. Wala po, Lola. Malamig po kasi ang panahon kaya tinatamad po akong kumilos. Mabilis na sagot ko. Kalahati ng sinabi ko ay totoo pero kasabay ng masamang panahon ay nagluluksa ang puso ko dahil pakiramdam ko'y sinamantala ni Alex ang kahinaan ko at matapos makuha ang pinakaiingatan ko ng paulit-ulit ay iniwan ako. Mabilis na lumipas ang 2 linggo pero hindi na talaga bumalik kahit anino man lang ni Alex. Wala din kaming natanggap na kahit na anong balita tungkol sa kanya dahilan para lalo lamang akong makaramdam ng takot at kaba dahil hindi malayong mabuntis niya ako. Paulit-ulit din akong tinanong ni Lola kung ano daw ba nangyari at biglang umalis si Alex nang walang paalam sa kanya. Gayong maayos naman ang lahat bago siya pumunta sa bahay ni Mang Herman ng araw na nanganak ang asawa nito. Sinagot ko na lang na hindi ko rin alam para hindi ako kulitin ni Lola. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nagising akong wala na dito sa bahay ang lalaking iyon at nang hanapin ko'y sinabi ng habal-habal driver na hinatid na pala niya sa terminal ng bus sa bayan. Mabilis na lumipas ang araw at linggo. Maaga pa lang ay paulit-ulit na nagigising akong hindi maganda ang pakiramdam ko. Ilang araw na akong nakakaramdam ng pagkahilot panghihina lalo na sa umaga dahilan parang magsuka ko. Bigla ko napatayo nang naamoy ko na nagpiprito ng tuyo si Lola dahil ramdam kong naglaway ang loob ng bibig ko at tumigas ang tiyan at sikmura ko. Nagduduwal na naman ako kaya mabilis na tumakbo akong palabas at nagsusuka sa likod bahay. Dahil ganito din ang nararamdaman ko kagabi bago matulog kaya wala nang laman ang tiyan ko at puro tubig na lang ang lumalabas sa bibig ko. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Michelle. May boyfriend ka ba? Narinig kong tanong ni Lola mula sa likuran ko. Sumunod pala siya sa akin dito sa likod bahay nang makitang tumakbo ko habang tutup ng kanyang kamay ang bibig ko. Wala po, Lola. Mabilis na sagot ko. Huwag ka na magsinungaling sa akin, bata ka. Napakurap ako at natigil ang pagduduwal ko. Malumanay kung magsalita si Lola kaya alam ko kung galit siya. Hindi ka mabubuntis kung wala kang boyfriend o walang lalaking gumalaw sa'yo. Hindi agad ako nakasagot. Awang ang mga labi na napatingin ako kay Lola kasabay ng panlalabo ng paningin ko nang unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ko. Lola, sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong nakabuntis sa iyo, Michelle? May diin ang tinig na utos na Lola sa akin. I'm sorry po, Lola. Nakayukong sagot ko. Tanging ito lamang ang kaya kong sabihin sa kanya ngayon dahil natatakot ako. Mas lalo akong naluha dahil mukhang confirmed na nga ang hinala ko na nagbunga ang minsang nangyari sa amin ni Alex bago siya umalis at iniwan ako. Pero paano ko'y paliliwanag kay Lola ang tungkol dito gayong maging ako ay sobrang naguguluhan sa nangyari. Maswerte ako dahil kahit nagalit sa akin si Lola ay pinatawad niya ako at tinanggap maging ang batang naging bunga ng kasalanan ko. Hinusgahan ako ng mga kapitbahay namin maging ng mga taong nakapaligid sa amin at nakakakilala sa akin. Tanging siya lamang ang naging karamay ko sa lahat ng pinagdadaanan ko habang ipinagbubuntis ko ang anak ko. Mahirap man pero ginawa niya ang lahat para mabuhay ako ng normal. Walang alam ang aking ama sa nangyari sa akin maging ang iba pa namin mga kamag-anak. Dahil nakiusap ako kay Lola, nahiyaan na lang muna niya ako magsabi sa aming kapamilya kapag may lakas na ako ng loob na harapin sila. Maraming nagbago sa buhay ko. Natigil ako sa pag-aaral, naputol ang mga pangarap ko at bigla akong naging batang ina sa edad na 19. Michelle, ano ka ba naman bata ka? Umiiyak ang anak mo. Malakas na sigaw ni Lola. Iyakin talaga si Baby J. Kamukhang kamukha siya ng kanyang ama kahit hindi ko sinabi kay Lola noong una. Kung sinong nakabuntis sa akin ay hindi ko rin naitago sa kanya ang katotohanan nang isinilang ko ng anak ko. Sandali lang po, Lola. Malakas na sagot ko.
Naglalaba kasi ako ng mga damit namin pero nagising ang anak ko at umiiyak na naman. Kadarating lang ni Lola galing sa simbahan at naabutan akong pawisan. Dahil sinamantala kong tulog ang bata para gawin ang gawaing bahay. May dala akong puto, kumain ka muna ng almusal. Michelle, bago mo pasusuin sa baby, para may laman naman tiyan mo. Sabi ni Lola. Napangiti ako. Paborito ko ang puto na gawa sa bigas at kapag nakakita si Lola na may nagtitinda sa labas, ay bumibili siya kahit ilang piraso lang para sa akin. Magkatuwang naming binubuhay ang anak ko. Mabuti na lang at kahit paano ay nagbibigay ng sustento sa amin si Papa, kaya hindi kami gaanong hirap sa buhay. Pero natuto na rin ako magtrabaho kahit pinagbabawalan ako ni Lola. Matapos kumain ay mabilis ako naligo at nagbihis. May customer na naghihintay mamayang 10 o'clock para magpa-reband. Nagamit ko ang pinag-aralan ko sa TESDA kaya malaking tulong ito sa gastusin namin ni Lola. Sa ganito umiikot ang buhay ko. Araw-araw. 1 taon na ang anak ko nang muli ay subukin ako ng tadhana. Nawala si Lola matapos masagasaan ng rumaragasang kotse sa kalsada. Dumating ang mga kamag-anak ko maging si Papa sa araw ng burol ni Lola. Pero isang malakas na sampal ang natanggap ko mula sa kanya at panlalait mula sa mga kapatid niya matapos nilang malaman na may anak ako at walang asawa. Pakiramdam ko'y mag-isa na lamang ako sa mundo habang tinitingnan ko ang anak ko. Kailangan naming mabuhay. Kahit na wala na ang nag-iisang taong sinasandalan ko at gumagabay sa akin, ay ayaw kong sukuan ng anak ko kahit iniwan kami ng kanyang tatay. Lumaki akong mula sa isang broken family. Nang namatay ang panganay na kapatid ko, ay naging magulo ang buhay ng mga magulang ko at pinili nilang maghiwalay. Ako ang napagbabalingan ni Mama. Palagi niya ako sinasaktan noon. Kahit na maliit na bagay at mas madalas ay wala akong alam na nagawang kasalanan. Kinuha ko ni Lola at lumaki sa poder niya. Buhay pa noon si Lolo na siyang kasama namin dito sa bahay pero dahil sa komplikasyon sa nabali daw na buto dahil sa aksidente ay maaga siyang kinuha sa amin kaya tanging kaming dalawa na lamang ni Lola ang magkasama habang lumalaki ako. Ang akala ko ay ang pagkawala na ni Lola ang pinakamabigat na pinagdaanan ko. Pero mas lalo lamang akong nalugmok sa hirap nang nagkasakit ang anak ko at walang kahit isa sa kapamilya ko ang tumulong sa akin. Anong plano mo ngayon, Michelle? Tanong ni Sister Marie sa akin habang tulala akong nakatayo at pinagmamasdan ko sa loob ng emergency room ang anak ko. Kailangan ko pong maghanap ng mas maayos na trabaho. Yung kikita po ako ng malaki, Sister. Walang buhay na sagot ko habang hindi inaalis ang mga mata sa anak ko. Sinugod kasi ako ng mga kapatid ni Papa matapos nilang malaman na ibebenta ko sana ang bahay at lupang iniwan ni Lola. Sinaktan nila ako dahil wala daw kong karapatan na ipagbili iyon. Kahit noon pa man ay alam naman nilang lahat na sa akin iyon iniwan ni Lola. Magsubok lang ito, Michelle, para mas lalo kang mapalapit sa Panginoon at huwag makalimot na tumawag sa Kanya ngayon. Ngayong kailangan mo ng karamay. May hinahon na sabi sa akin ni Sister Marie na nakatayo ring katabi ko. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon pero paulit-ulit na sinusubukan naman ako ng tadhana. Sunod-sunod ang trahedyang nangyari sa buhay ko matapos kong makagawa ng malaking kasalanan. Sister, pinarurusahan na po yata ako ng Panginoon dahil nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali at hindi ko natupad ang pangako ko sa Kanya. Napasibok na sabi ko sabay pahid ng tumulong luha sa pisngi ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Michelle. Mabait ang Panginoon. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakamaling nagawa natin sa Kanya, ay Siyang unang nakakaunawa sa atin. Pinatatawad Niya tayo kahit hindi tayo humingi ng tawad sa Kanya. Mas lalo akong napaiyak. Ang ganda ng words of wisdom na Sister. Kaya lang, dumating na ako sa puntong pinanghihinaan na ako ng loob dahil pakiramdam ko, kahit maghapon at magdamag akong nananalangin ay wala akong makuhang sagot sa mga problema ko. Bakit hindi mo tawagan ng iyong ama, Michelle? Malumanay na tanong ng madre ang kausap ko. Tatay mo siya, hindi kanya matitiis. Susubukan ko po, Sister. Nakayukong sagot ko. Inabot niya sa akin ang kanyang dekipad na cellphone. Kahit nahihiya ako ay agad na kinuha ko ito at tinawagan si Papa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nagre-ring ang number ng aking ama.
hanggang sa narinig kong sinagot ni Papa ang tawag ko. Papa, ako po ito si Michelle. Lakas loob na pakilala ko. Bakit ka tumawag? Malamig at tila walang gana na tanong sa akin ng aking ama. Nandito po ako ngayon sa ospital. Si baby po kasi na dengue daw. Naluluhang sagot ko. Hindi ako doktor na gagamot sa anak mo para tawagan mo, Michelle. Malamig ang pakikitungo sa akin ni Papa. Sanay na akong ganito siya pero masakit pa rin talaga kapag naririnig kong parang baliwala ako sa kanya at wala siyang amor sa akin. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ko. Alam ko na ang susunod na sasabihin ni Papa pero naglakas loob ako. Kailangan ko po ng tulong mo. Kahit ngayon lang. Napahikbi na sabi ko. Kailangan po salina ng dugo ni baby sa lalong madaling panahon pero wala po akong mahanap na donor. Wala din po akong pambili sa blood bank. Nagmakaawa ko sa aking ama. Nilunok ko ang pride ko alang-alang sa anak ko para lang mabuhay siya. Sige, padadalan kita sa account number mo. Pero ito na ang huli, Michelle. May tatay ang anak mo. Responsibilidad ka niya. Huwag siyang mag-anak-anak kung hindi niya kayang panindigan. Pikit matang tinanggap ko ang bawat masasakit na salitang naririnig ko mula sa aking ama. Balo walang insultong natanggap ko dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko. Hindi nga nagtagal may dumating na 10,000 sa GCash account ko para pambayad sa ospital, bills ni Baby J. May pupunta rin dito sa ospital mula sa mga katrabaho ni Papa sa Armed Forces para mag-donate ng dugo sa anak ko. Tinupad ni Papa ang sinabi niya kaya dapat din ako sumunod sa usapan naming dalawa. Kailangan kong panindigan ang sinabi kong hindi na ulit ako lalapit sa kanya. Kaya nang lumabas kami ng anak ko sa ospital, ay isang mabigat na pa siya ang ginawa ko. Labag man sa loob ko ay nakiusap ako kay Sister Marina iiwan ko muna sa kumbento ang anak ko. Pumayag naman siya na sabihin kong kailangan ko maghanap ng maayos na trabaho para sa aming dalawa ng anak ko dahil alam naman niyang wala akong kamag-anak na pwede kong pagkatiwalaan para mag-alaga kay baby. Hindi naging madali para sa akin na makapaghanap ng maayos na trabahong pwede kong pasukan. Bagong salta ako dito sa Maynila pero nilakasan ko ang loob ko dahil ang anak ko ang inspirasyon ko. Alam kong hindi siya pababayaan sa kumbento kaya panatag ako. Kahit mahirap ang trabahong pinasukan ko'y nagsumikap ako para makapagpadala ko ng sustento sa anak ko. Michelle, sasama ka bang rumakit sa akin mamayang gabi? Tanong ng kasamahan ko dito sa trabaho na si Lina. Sure ka ba na legal yan? Tanong ko sa kanya dahil sinabi niyang malaki daw talaga ang kita. Oo naman, ako bahala sa'yo. Nakangiting sagot ng kasama ko. Kapag sumama ka sa akin at big time ang naging client mo, sure na tiba-tiba ka. Kaya hindi mo na iisipin pa ang panggatas ng anak mo. Nagtatrabaho kami bilang housekeeping dito sa hotel. Si Lina ang unang nakagaanan ko ng loob at naging malapit ako sa kanya sa loob ng maikling panahong kasama ko siya. Galanda si Lina, kaya ilang ulit akong umutang sa kanya para makapagpadala ng pera sa anak ko. Magastos na rin kasi sa gatas si Baby J, kaya kung minsan ay hindi pa umaabot sa araw ng sahod ko, ay ubos na agad ang pinadadala kong pera para sa kanya. Ayoko namang humingi ng tulong sa aking ama dahil hanggat maaari mas mabuting tumayo ako sa sarili kong mga paa. Tama naman na sinabi niya na responsibilidad ko ang anak ko. Namin ang kanyang ama pero hindi ko na iniisip na hanapin pa si Alex. Dahil kahit totoong pangalan niya hindi ko alam. Kaya wala akong inilagay na kahit na anong details at information ng ama ng anak ko sa birth certificate ni Baby J. Alam kong balang araw kapag lumaki ng anak ko ay magtatanong na rin siya tungkol sa kanyang ama. Sana kapag dumating ang araw na iyon, matanggap niya na kami na lang dalawa. Dahil simula pa lang ay alam kong hindi alam ng tatay niya na nag-i-exist siya dito sa mundo dahil iniwan ako ni Alex matapos makuha ang virginity ko. Lina, bakit ganito suot natin? Hindi ba pwede magsuot na lang tayo ng t-shirt at pantalon? Hindi nakatiis na tanong ko sa kaibigan ko pero mabilis na pinandilatan niya ako ng mga mata. Ano ka ba naman? Umiiral na naman ang pagiging madre mo. Dapat maganda at sexy tayo. Paano ka makaka-jackpot? Mamaya kumukha kang manang.
May punto siya. Kailangan ko ng pera para makapag-ipon kahit papaano dahil mahal ang gastusin ngayon. Isa ito sa dahilan kaya susubukan ko maghanap ng iba pang trabaho kahit part-time lang basta legal. Maganda naman ang sahod namin sa hotel pero hindi talaga sapat. Umuupa ako ng tirahan plus pagkain at pamasahe ko araw-araw. Tapos kailangan ko pang magpadala sa anak ko sa probinsya kaya kulang pa rin talaga. Kahit nag-aalangan ako sa maikli at hapit na damit, nasuot ko inilakasan ko ang loob ko. Wala din naman mangyayari kung magiging mahihain ako dahil lakas ng loob ang kailangan para makasurvive dito sa Maynila. Wala na akong maraming tanong pa sa kaibigan ko dahil ilang buwan na rin naman niyang sinasabi sa akin ang tungkol dito. Sumama akong sumakay ng taxi kay Lina papunta sa lugar kung saan siya nagtatrabaho sa gabi. Nandito na tayo. Baba na, Michelle. Nang hindi ako sumagot ay kinalabit ako ng katabi ko dahil malayo na naman ang tinakbo ng isip ko. Ha? Anong lugar ba ito, Lina? Gulat na tanong ko dahil nakita ko nasa tapat kami ng malaking bahay. Dito tayo kikita ng malaki. Nakangiting sagot ng kaibigan ko. Napalunok ako. Hindi ko gustong ideyang pumasok sa isipan ko pero bumaba na ako ng taxi na makitang magbayad na ang kaibigan ko. First time ko nakapasok sa ganito kalaki na bahay. Pakiramdam ko'y pumasok ako sa lugar na puno ng mga gutom na hayop. Para bang kakainin ako ng buhay ng mga lalaking harapan kung titigan ako mula ulo hanggang paa nang pumasok kami ni Lina sa malaking pintuan. Relax ka lang, Michelle. Kapag may lumapit sa iyo, huwag mong ipakita sa kanila na kinakabahan ka. Bulong ni Lina sa akin. Tumango ako at pilit na nilalabanan ang malakas na kabog ng dibdib ko. Kinilabit ko ang kaibigan ko at bumulong sa kanya habang naglalakad kami sa isang mahabang pasilyo. Sigurado ka bang hindi tayo mapapahamak dito, Lina? Ngumiti siya sa akin at mabilis na sinagot ang tanong ko. Oo naman, kapag sunwerte ka ngayong gabi, siguradong kikita ka ng malaki. Kung kasing ganda mo lang ako, Michelle, naku, baka mayaman na ako ngayon. Ang sabi ni Lina ay katulad daw sa mga modelo at artista sa telebisyon ang trabaho niya. Kailangan ay laging maganda ang pananamit at mabango. Kaya bago pumunta dito ay naligo ko ng maayos kanina para hindi magreklamo magiging kliyente namin. Ready ka na? Tanong sa akin ni Lina. Kahit kinakabahan ay tumango ako. Kumapit ako sa salitang bahala na at sumama kay Lina na pumasok sa isang pintuan.